Para sa inyong kaalaman, lalong-lalo na yung mga tansong talangka na galit kay Tatay Duterte. Ganito po ang ginawa niya nung panahon po ng panunungkulan niya at tinatawag niyo pang kurap ang mga Duterte. Kurap pa to, partida para sa inyo ha. So ito mga Lodi, yung idol po nila. Hindi na po tayo lalayo. Itong latest na bagyo lang po na dumating sa ating bansa. Ano po yung ginawa ni BBM? Ang dami po mga memes na mga naglabasan about po dito sa binigay po ng administrasyon na iniidolo po ninyo na si Marcos Jr. na ipagkumpara tuloy sa kulungan ng aso. Paano po matitirhan ng mga kababayan natin yan, PBBM, ang binigay nyong tulong? Tapos may nagsasabi pa dyan, bakit nyo sinisisi sa Pangulo? Dapat yung LGU yung sisihin dyan. Nakakatawa po talaga yung mga taong ganyan, mga idol. O bakit ngayon nandito siya? Bakit nandyan siya ngayon kung kailan tapos na ang bagyo? Kung hindi pa rin po natatauhan yung mga tansong talangka dyan, i-share nyo po itong video na to. Ipakita nyo po sa kanila ang comparison po ng isang mabuting leader. Yo, what's up mga Lods? It's Bigay Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Pasensya na po kung medyo natagalan po tayo muli sa ating pag-upload ng video dahil nga po hindi naman po tayo bayarang vlogger. Hindi naman po tayo nagmamadali. Yan po ang katibayan na hindi po ako binabayaran sa ginagawa ko. Kung gusto ko lang po mag-content at gusto ko lang po punahin yung mga pinaggagawa at mga pinagsasabi nitong mga tansong talangka, lalo na po yung mga kampo ni Lenny, saka po ko gagawa. Kagaya po nito mga idol. Kasi nag-post po ko noong nakaraan about po dito. Nung panahon po ni Tatay Duterte, konti lang naman po talaga ang mga nawalang buhay nung time po ng pamumuno niya kapag may dumaraan po na bagyo sa ating bansa. Ikumpara po dito kay Aquino at saka kay BBM. Partida mga idol ha. 145 kph lang po yung highest wind speed po nung kay BBM. Kawawa po talaga ang ating mga kababayan Pilipino. Kasi ang sinasabi po nila, mga Lodi, bakit po sisisihin ang presidente? O sige, bibigyan ko po kayo ng sample. Sino po ba talaga ang tunay na leader kapag dating po ng mga gantong pagbagyo, kalamidad sa ating bansa, lalong-lalo na po ng panahon po ng pandemya? Kasi mga Lodi, marami pong hindi talaga maunawaan ang pagiging isang tunay na leader kahit na po sabihin nyo pong may mga LGUs dyan, na dapat po sila ang gagawa ng mga trabaho, nasa presidente po talaga ang siyang dapat manguna kung ano pong gagawing hakbang bago po pumasok ang bagyo sa ating bansa. So ito mga Lodi ha, bakit daw po isisisi sa Pangulo? Yan po ang mga sinasabi po nito mga hindi po talaga nila matanggap na meron po talagang kahinaan. Ito po si PBBM. Ayaw po nilang tanggapin na weak po talagang leader ito si PBBM. So ito, simulan natin dito. Ikumpara po natin kung paano po tumulong ang isang tunay na leader at saka sa naglilider-lidiran lang. Umpisahan po natin sa pamumuno po ni Pinoy. O ito, nung Yolanda mga idol. Sabi po kasi dito sa post, binalikan ko lang po, Yolanda Housing 830k per unit. Nung panahon po kasi ni Pinoy, ito po yung pinagyayabang nila. Ito po yung tinulong nila mga Lodi, yung mga bank house na ganito. Yung hindi po mapakanibangan. At makikita naman po natin sa imahe na hindi naman po talaga tutuluyan ng mga nasalanta po ng bagyong Yolanda. Ito pong pinagawa po nilang bank house o yung mga temporary house po sa panahon po ng administrasyon ni Pinoy. Sabi pa nga po dito sa grupo po ng federalismo o sa page po nila, ang pinagawang bahay ni Noynoy sa mga Yolanda victims, 800k each, isang bahay daw. Dito malalaman sino ang tunay na korap. So malangit nawa po ang kanyang kaluluwa. Pero ito po kasi, comparison lang po ito sa tunay na leader. O ito naman po yung kay Tatay Duterte na sinasabi po nilang korap, palamura, at nangingitil daw po ng mga adik at ng mga kriminal. Ito po, Parawi Housing, 160k per unit po. Napakaganda po. Ikumpara naman po dito sa ginawa po na housing o pabahay po ni Aquino administration. Leader pong matuturing po talaga si Tatay Duterte. Dahil ganito po siya tumulong. May malasakit po siya sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. So ito pa, pakita natin kung gaano po kalayo ang administrasyon po ni Pinoy nung pinalitan po siya ni Tatay Duterte. O ito pa, para sa inyong kaalaman, lalong-lalo na yung mga tansong talangka na galit kay Tatay
Duterte. Ganito po ang ginawa niya nung panahon po ng panunungkulan niya at tinatawag niyo pang kurap ang mga Duterte. Kurap pa to, partida para sa inyo ha. So ito mga Lodi, yung idol po nila. Hindi na po tayo lalayo. Itong latest na bagyo lang po na dumating sa ating bansa. Ano po yung ginawa ni BBM? Ang dami po mga memes na mga naglabasan about po dito sa binigay po ng administrasyon na iniidolo po ninyo na si Marcos Jr. So, eto nga po yung naglabasan mga idol, no, na ipagkumpara tuloy sa kulungan ng aso. Kung ano mo yun po yung binigay ni PBBM dito po sa mga nasalantahan ng bagyong Christine. Kawawa rin, oh. Ito pa mga Lodi, oh. Before and after daw mga Lodi. Yan lang po kasi talaga ang kaya nitong ilang yero at 5 yatang plywood ang meron dyan sa pinamigay ni PBBM at may sako pa. Ano yan? Yung pako at saka martilyo? Paano po matitirhan ng mga kababayan natin yan, PBBM, ang binigay niyong tulong? Buti pa nung nagkaroon ng bagyo dyan sa Manila at dito kayo namigay ng ayuda, bilyon po ang pondo ninyo para mamigay ng ayuda dito sa amin sa Davao City. Kahit naman nung nakaraan dyan sa Luzon po, ang meron pong grabing pagbaha. Bakit dito kayo namigay? Tapos ngayon, kung kailan nangangailangan, ang lugar po kung saan po natamaan po ng bagyong Christine, eto lang po yung ibibigay nyo, PBBM. Grabe naman po kayo dyan, ha? Parang loto, ano lang, outlet lang, ha? O, bahay ng aso, kung may tuturing talaga. So, gusto nyo makisali, mga pinklawan, mga dilawan. Kasi meron din nagko-comment dito, eh. Galit na galit din kay Tatay Duterte. O, sige, sali natin yung nanay nyo, si Mama Lenlen. Eto ha, paalala ko lang sa inyo. Eto po, ganito rin tumulong si Mama Lenlen. Parang lang din po siyang si PBBM na ganito po yung binibigay sa mga nangangailangan ng nasalantahan po ng bagyo. Meron pong pako, plyboard, kahoy, at saka yero. At eto pa po yung pinakamalupit na hindi ko po talaga matanggap nung nakaraan po na siya po yung Vice President. Dahil may pondo naman po ang Office of the Vice President at humihingi po sila dyan kada taon po sa Congress. May nipa po mga idol. Kakaraan lang po ng bagyo pero ang gusto pong ipakabit ni Mama Lenlen, kung hindi po ako nagkakamali kasi post po nila sa Angat Buhay, mga nipa po. Hindi ko lang po alam kung totoo po yung sinabi nila na ito pong mga nipa na to i-donated lang din daw po tapos pinalalabas na galing daw po sa Angat Buhay. Ayan ha, pakita natin yung mga damit. O, Angat Buhay. Diba? Parang ang nangyayari kasi mga Lodi, sa panahon po ngayon, bumabalik po yung mga gantong klaseng mga pa-effect na tumutulong, magpa-photo ops at ang dami po mga picture, mauna po yung picture kaysa po sa tulong. Parang ganito po yung ginagawa ni PBBM ngayon mga Lodi, kung hindi po tayo nagkakamali, no? Gantong-ganto po kasi ang ugali po ng mga dilawan, pinklawan. Ito po ba yung sinasabi yung napakaganda po ng bagong Pilipinas, bagong mukha, tas ikukumpara nyo po sa ginawa po ni Tatay Duterte at sinisiraan nyo pa po ang ginawa ng mga Duterte sa ating bansa nung siya po yung nanunungkulang bilang Pangulo ng ating bansa, no? Hindi po ba kayo nahihiya? Tuwang-tuwa pa rin ba kayo sa nangyayari ngayon sa ating bansa? So, ito pa ikukumpara natin mga Lodi, yung video kung paano po tumulong o magmalasakit si Tatay Duterte. Hanggang ngayon po ginagawa po niyan sa mga nasalantahan po ng bagyo. Dumadalaw po siya dyan. Ito po pakita natin mga Lodsa. Ayan po mga Lodi, no? Binisita po ni Tatay Duterte ang mga nawalan po ng mga pamilya noong panahon po ng bagyong Christine. Tapos ito nga po, pinupolitika pa po si Tatay Duterte sa pagbisita dito. Na ginagawa na naman po ito ni Tatay Duterte nung hindi pa po siya Pangulo. Naging Pangulo po siya, ginagawa niya rin po ito. Lalong-lalo na po makiramay po sa mga pamilyang nawalan po ng mga kamag-anak dahil po sa bagyo. Ay ginagawa na po ni Tatay Duterte yan. Panahon po ng Yolanda, ginagawa na po niya yan. Pero ito mga Lodi, ginagawa po nila, pinupolitika daw po. Ayan po, ginagawa ni Tatay Duterte na yan, matagal na po. Pero parang ngayon, diring-diri kayo sa ginagawa ni Tatay Duterte dahil ba sinabihan ng hindi maganda ang inyong iniidolong si Bongbong Marcos Jr. Sinabihan ng weak leader, sinabihan ng bangang. Kaya galit na galit kayo dito sa matandang ito na kahit palamura ito, kahit matapang ito at sinasabi nyong mangingitil ng buhay, ito po talaga ang nagparamdam ng totoong pagmamalasakit sa ating mga kababayang Pilipino. Yung sinasabi nyong korap at saka masamang tao, siya pa po ang nagparamdam sa atin na meron po palang pag-asa ang Pilipinas para po tayo umunlad pa. Pero ngayon, dahil lang na hindi nagustuhan ng inyong kampo ang mga sinabi nito kay Bongbong Marcos,
which is totoo naman talaga na weak po talaga siyang leader. At makikita naman po talaga natin sa ginagawa niya, lalong-lalo na po sa pamimigay ng tulong sa ating mga nasalantahan ng bagyong Christine, hindi nyo matanggap. So ito naman, kumpara natin kung sino ba talagang tunay na leader, mga idol O ito, yung kay PBBM naman, mas nauna pa po yung photographer, videographer. Ayan bago siya kumilos dyan, mga idol. At saka pupunta ka na may baha. Wow, napaka-spooting naman ni Bongbong Marcos Jr. Nakaganyan pa habang tinitingnan kung anong mga pangyayari, mga idol, no? Anong maitutulong nyo dyan? Tapos may nagsasabi pa dyan, bakit nyo sinisisi sa Pangulo? Dapat yung LGU yung sisihin dyan. Nakakatawa po talaga yung mga taong ganyan, mga idol. O bakit ngayon nandito siya? Bakit nandyan siya ngayon kung kailan tapos na ang bagyo? At konti na lang po yung nakikita nating mga basa-basa dyan. Dahil nga, mga idol, mas gusto po nila magpa-picture, magpakuha ng litrato o magpa-video at i-post ito sa social media kaysa tumulong. Kitang-kita naman, mga idol, 'di ba? Ano ginagawa niya? Ba't nandyan siya ngayon? 'Di ba sabi niyo hindi naman niya gawain 'yan dahil hindi naman siya yung ng LGU diyan? Mali po kayo sa inyong mga pananaw, mga lodi nating mga tansong talangka. Siya po ang pinaka-leader dapat. Siya po ang masusunod bago po dumating ang bagyo. Dapat meron na po siyang kinukuman. Kaya nga po tinawag na Commander-in-Chief. Pinakamataas ang Pangulo. Kaya kung meron mang gustong gawin ng LGU, dapat siya po muna ang unang mamando niyan bago po mangyari ang lahat. Kagaya po ng ginawa ni Tatay Duterte. Kaya po naiwasan po ang maraming nawalang buhay nung siya po ang Pangulo. Partida, mga idol may pandemya tayo. Paano na lang kung ang Pangulo natin dito si Bongbong Marcos Jr. o kaya si Mama Lenlen nung panahon ng pandemya. Eto sample na lang natin. Yung numbers hindi naman po nagsisinungaling yan. Panahon po ni Pinoy, 315 kph highest wind speed po yung nangyari. Sa Yolanda, 6,352 po ang nawalan ng buhay. At 1,771 ang nawawala. Habang naman kay Tatay Duterte, Bagyong Rolly, 298 kph highest wind speed. 20 ang nawalan ng buhay at 3 yung nawawala. Habang tabla naman po dito kay PBBM na 3 rin po yung nawawala. Bagyong Christine, 145 kph. Siya po ang pinakamababang wind speed na naitala dito po sa tatlong to. Pero mga lodi, 146 po ang nawalan ng buhay at 91 ang injured. Diba? Tapos sasabihin nyo, bakit isisisi sa Pangulo? O bakit nagawa naman po ni Tatay Duterte? Nagampanan niyang mabuti ang pagiging Commander-in-Chief niya kung hindi dapat sisihin ng Pangulo kapag may nangyaring mga gantong sakuna. Sana po, mga lodi, naiintindihan nyo na po kung ano po yung mga sinasabi ko dito. Kasi mahirap naman po kasi na yung sasabihin nyo lang, proud loyalista po ako. Talagang solid BBM supporters ako. Tapos, hindi naman po niya magampanan ng maayos ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng ating bansa. Yun lang naman po, mga lodi. Sana po nagustuhan nyo po itong video na to. Kung hindi pa rin po natatauhan yung mga tansong talangka dyan, i-share nyo po itong video na to. Ipakita nyo po sa kanila ang comparison po ng isang mabuting leader, totoong may malasakit sa ating mga kababayang Pilipino at totoong nagmamahal at hindi korap para po malaman po nila at maipagkumpara nila. Stay safe, mga lods, and God bless you all. Duterte pa rin.